Magandang hapon sa ating lahat mga kabayan. Muling pagbisita dito sa Kabukiran. Yes, dito sa ating project ngayon dito kay Ate Jima mga kabayan. Yes, na traffic kasi tayo ng bongga mga kabayan. Biro nyo po, nagstay tayo doon. Nakikipagpatintiruhan tayo mga kabayan sa traffic. Sobra. 2 oras sa traffic lang yung mga kabayan ha. Kaya super duper late na ang ating dating dito mga kabayan. Ganun pa man, ay gumo pa rin tayo dito. Dumiretso pa rin po tayo mga kabayan. Para ma-update natin. Oh wow! Meron na tayong nakikita ngayon na nakatayo mga kabayan. Yes! Kasi kanina ay nag-deliver ng mga materyales, 'di ba? Noong kahapon ay konti lang yung mga bakal nandirito. Pero ngayon, marami na, hindi ko alam. Tanong ko mamaya kung kompleto na yung ano natin, materyales natin. Kung ano pa yung kulang at kung ano pa yung di-deliver nila. Okay, so ito po yung ating update ngayon mga kabayan. Mula kanina, nakaano na sila. Ilan ang baon nito, Kuya Ares? Ilan ang baon nito? 2. Din may puting. Yes po mga kabayan. Ito. Naka-ano na rin tayo, naka-start na tayo. At nakapaikot na sila. Sa katunayan, nakapaikot na sila mga kabayan. Bakit? Bakit di mo ako inantay? Sino gumawa dito? Si nanay. Si nanay? Bakit lagyan ng cross? Pamaniin? Bakit nay? Buhay pa ako. Ay, basta pa pala to. Pamanhiin naman kami, baka magtaka kayo ha. Pamanhiin, baka naman sabihin nyo, bahay to ng ano, ng anong tawag nito, ng libingan. Hindi po, pamanhiin po nila. Kasi nyo tayo. Oh, di ba? Yung iba naman padugo, yung iba naman maglagay ng cross. So, ibig sabihin, walang masamang pupunta dyan, walang masamang espiritu na pupunta dyan. Oh, 'di ba? So okay, sige mga kabayan. Ano ba ang napapansin nyo? Ano ba ang nakikita nyo sa kanilang ginagawa po mga kabayan? No, syempre mapapansin nyo, malaki. Yes, malaki po talaga. O 'di ba? Sabi ko nga po sa inyo mga kabayan, itong ginagawa natin nung nag-layout kami ay akala mo lang ay maliit. No? Buti nga nagbawas pa ako ng mga kabayan eh. Kung tuusin mga kabayan hanggang dito sana yan. Kailang sabi ko Kuya Ares mukhang sobrang laki na. No? So bawasan natin. So ito na nga mga kabayan yung actual na size ng bahay natin. Ano nga to Kuya Ares? 4x6. 4x6. 5x6 sana, di ba? No, dapat pala 5-6. No. 4x6 po mga kabayan. Pero may terrace pa to. Ha, may terrace pa to. Then dito na yung kitchen nila. Plus yung CR dito na konting naka-elevate po mga kabayan. So, yes, malamang 101% na merong mag-comment na, oh Lori, ano ba yan? Buhos? Matibay ba yan? Yes, ito naman na ngayon mga modern mga kabayan. Ang dami ko nang tinanong bago ko to inagrihan, no? At nagawa ko na rin ito sa isa sa mga napabahayan natin. No, nagawa ko na rin ito mga kabayan. At talagang matibay. Lalo na ito dahil mas dihamak na malaki at makapal. 'Di ba? So, mas durable siya mga kabayan. Plus, yung, halimbawa dito mga kabayan, ito, 'di ba? Katulad dito, 'di ba nakaputing yan ha? Nakaputing yung mga kabayan. Nakaputing siya. Hindi lang namin naabutan mga kabayan, pero nakita ko sa picture, malaki yung puting nila dyan, kaya malaki yung butas. So nakaputing siya. Tapos itong ayan ano ha? May parilya pa. Oh, may parilya pa.
So itong itong pinagkapitan ng mga hollow blocks mga kabayan, parang nakaganyan na siya, ay, ganyan. And then bubutasan niya ni Kuya tapos i-welding niya. So kung pag-usapan natin ang durable mga kabayan, mas durable talaga siya mga kabayan. And then may mga ano pa dito, may mga bakal pa. So no worried po mga kabayan, ha? No worries po pagdating dito sa poste natin dahil nagawa na rin po natin yan at marami na rin pong gumagawa ng ganito. So syempre doon sa mga hindi sanay na lagi nilang nakikita is yung nakabuhos po mga kabayan. Pwede naman din po namin gawin yon. No problem. Kailang mas matibay naman siya. Medyo less lang siya ng panahon mga kabayan kasi mas mabilis naman itong itayo na matibay naman din. So no problem. Katulad nito binubuhusan dito. Ayan yung puting ng mga kabayan. Akala mo building. 'Di ba? Ay, tanggalin mo muna Jake, hindi ko nakita yung pagbuhos mo. Tanggalin mo muna lahat. So, ayan. Nakita nyo. Tapos nilagyan pa ng mga diba? So, ganun siya katibay mga kabayan. Kung anong dito sa puti ng mga kabayan, lahat po yan. Dito, ayan, napaikutan na po nila. Tapos, lahat yan, may mga bakal yan mga kabayan. No, hindi po natin tinipid yung materials. Bagkos, sabi ko nga ni Kuya, ay sobrang tibay na ito. Sabi nga nila, mukhang building ata ang ipapatayo. Kasi sobrang laki na ng tubo. Dapat daw ay yung dos lang. Sabi ko, hindi pwede. No, kaya times 2. Dapat dos lang daw. May man nagsasuggest dos lang daw. Sabi ko, no. Times 2 namin. Kaya, ayan, 4 ang size dyan sa tubo na yung mga kabayan. Ngayon pa lang. Yan pala nakikita natin na ay, malaki na. Kasi ang dos, ata Kuya, ganito lang yung kalaki. Diba? Ito ang dos. Yung mga ginagamit sa solar, sa street lights. Diba? Pero times 2 tayo. Ginawa kong times 2 mga kabayan. So okay na. Meron na tayong naitayo na po natin yung mga poste mga kabayan. Then ang balak at ni Kuya Aris is maglagay kayo ng bubong. Bukas. Yan ang balak niya. Oo, after ng trusses mga kabayan. Kuan muna flooringan namin to. Mag-flooring na kayo. Para manuwang na paggawa. Anong pangalan mo, Kuya? Patrick. Ikaw naman, Patrick. Anong masasabi mo dito gawa sa walang bias ha? Hindi porke kapatid mo papanigan mo kaagad. Walang kapatid ngayon, nasa Kongreso tayo, nasa Senado tayo ngayon. Ikaw, bilang isang gumagawa ng bahay, ano sa tingin mo itong ginagawa ni brother mo? Matibay ba? O ilang taon ka na gumagawa? Simula pa ako 17 years old. Grabe, ang aga mo nagtrabaho ha. Nagmason na ako. Nagmasong ka na. So ilang taon na ngayon? 33. So halos kalahati na doon sa edad mo. So ngayon, sa tingin mo, matibay? Matibay ito. Nasubukan mo rin ba na gumawa ka ng bahay na ganito ang ginamit mo? Puro tubo. Anong tawag nito? Modern, ano bang tawag dyan? Ano ito? Tawag nga ito. May mga tawag sila. Ha? Itong tubo ay. Tubo? GI. So marami ka na rin na gawa na mga ganito ng style nila, kumbaga. So ayun po mga kabayan. Kasi kung sinabi niya na medyo, kulit tanggalin namin kasi medyo, ayoko yung medyo, gusto ko sigurado, 'di ba? Alanganin tayo doon sa medyo, dapat matibay. Kung pag-usapan natin matibay, guaranteed matibay. Pinakamakapal na yung kinuha natin. At isa pa pinakamakapal na tubo. So, wag po kayong mag-alala. Kaya in-explain ko na kasi napag-usapan namin 'yan at nagawa ko na rin ito, no? At talagang matibay po mga kabayan itong ganito. 1 year warranty to, ma'am. Ha? 1 year warranty. Ang alin? Ang bahay? Babalikan namin pag nasira. 1 year warranty daw. O, di ba? O, sige.
Saka na lang din ako magbayad sa labor niya after 1 year. Para sigurado talaga ako na 1 year warranty. O saan ka niyan na may ano pa, may warranty pa. Babalikan doon nila after 1 year kung may sira. Oh. Buti naman hindi lumakas yung ulan. Kaya nga, dapat lumakas eh. Bakit? Para maganda magtrabaho, malamig. O kundi yung materialis natin. Yun lang, hindi baldihan ko. Oo nga, bababa no. Ano na ang kulang ko yan? Yung tubular. Oo, tubigan yan para mapitpit siya or maano, sisiksik yung ano. Dalawa na yan? Pangalawa, kaya lang, parang mali yung diniliver nila ngayon. Hindi Anong tulad yung... na malaki? Yung una, Anong ano natin? Kulang na ng materialis. yung hollow blocks po, saka siyam na... Natandaan mo yung mga order mo? Binilang mo? natandaan ko po. Ah, okay. Eh, sabi nila nag-deliver na yung tubular. Eh, hindi oh, kahit tingnan nyo dyan kung may tubular, sabi ko. Tubular? Paano may tubular dyan? Na walang tubular nung nakaraan? Oh. Ba yan kuya? Mas makapal yan. Yung sa bakal dyan. Makapal talaga yan, kaya yung kinuha eh. Yan yung Ay, yun para sa ano. Yun nakalista mo? Dito natin. Oh. Yung pang frame niya. Ang laki tubular ba, sir? Sa taas yan eh. Ang laki tubular mo. Para green. Walora. So, may one by daw. Bakal talaga rin. Ang kapal! Parang Dito rin. parang dadaan ka ng parang ano gamitin mo sa ano to sa tawag nito sa tulay. Kapal kuya, saan mo to gamitin? Channel bar. Dito sa bubong ko yan. Trusses, parang ganon? Opo. Hindi na nila masasabing tipid yan. Oy, Diyos Hindi na ko. tipid yan. Tingnan mo mga kabayan na. Iwan ko, building ata ang gagawin namin dito. Ang kakapal ng mga bakal. Kung tubular, wala din lang. Baka pasukin ng tubig. Wala. Walang ano dito mga kabayan. Ayan no. Meron tayong tubular sa grills lang dun sa series. Kaya grabe yung ating first initial mga kabayan. Sobrang bongga yung binayaran natin sa materialis natin. Tapos ito kita nyo ang kakapal. Semento natin, okay na lahat. Kulang pa sila ng shampoo. Kulang pa ng, ano ba talaga, siyam o sampo? Siyam. Akala ko shampoo. Shampoo. Ito walang ligo. Shampoo. Ikaw naligo ka ba? May shampoo ka. Ay, marami akong shampoo binili sa inyo May mahingi lang kayo ni ate. May barita dyan, may powder. Para hindi masyadong aksayado ng mga wag yun nang sabunan yung mga brief nyo Paano na daw sila maglaba pag tapos na? Aday, tapos na. Bakit marami pa ba kayo isusuot? Hindi na wala nang palitan. Wala ng palitan. Sa bagay, wala namang aamoy. Wala na magtipid ng tubig dito. Tama. Tapos na sana kanina to, natambakan namin walang tubig. Naubusan ng tubig. Dahil dito sa sa drum natin na kulang. Malaking tulong yung mga binili nating mga net, yung luna, yung trapal. At least hindi kayo masyadong nainitan. Kasi yung pagsabayan yung pagod saka yung init ay talagang bongga. Naisip ko pa yung sa inyo Dapat mamayang gabi pag malakas na yon. Kung abot po yun. Abot yan. Para hindi na matik na yung pagbuhos ng tubig dyan. So kamuntika na po mga kabayan. Nako, big problem sana kung nagtuloy-tuloy ang ulan mga kabayan. Ito yung sinabi ko last time. Kung nagtuloy-tuloy ang ulan, dahil nandito tayo sa gitna ng bukid, paano ma-deliver yung mga materialis natin? No? Mag-aantay tayo, ma-delay yung natin, yung paggawa ng bahay. Kaya tumawag ako kanina na kuya, ay anong oras na, hindi pa kayo nakapag-deliver. So sabi naman, nagkakarga na po. Kung sige, i-deliver nyo agad-agad. Huwag yung antayin na maabutan tayo ng malakas na ulan. Saan kayo dadaan, kako? Yung mga din pahinantin niya ang mahirapan. Hindi naman pwedeng antayin nila kung kailan walang ulan. Siyempre, kailangan namin materialis. Buti na i-deliver din, nakahabol mga kabayan. Kaya thank you.
Pero may mga ano pa rin, may mga kulang pa rin doon sa materialis natin. Saan dumaan, Kuya Ares? At dyan pa din? Kulang ata tong ano natin. Semento. Sa kanila po pagpan. Baka biglang lalakas ng ulan. Order na rin tayo ng ano, buhangin ulit. No. Pag nakalati na. Kasi sa flooring, kakain ng maraming buhangin. Umulan. Umulan dun eh, lakas ng ulan. Saka na traffic kami. 2 oras kami na traffic. Halos walang galawan. Dito banda sa may ano. Buwan. Grabe. Doon na rin, sa kabila. Yung galaw na yan. Diyan sa baba muna, diyan sa baba. Yung tansi ah. Ah, ayan. Ano pala? Dinoblihan to, kuya. Opo. Anong ano to, kuya? Taas? 3 meters yung taas niya. 3 meters. Pawang ganito siya eh. Mababawasan pa to. Di ba Ng konti. medyo paslanting ba yon? Opo. No? Tataas pa naman yan. Mataas na nga yan. Tapos tataas pa lalo yan dahil maglagay pa ng trusses. Dito ano. Ang dami natin pinanalo block. CR. Hindi ito. Ah, oo, kasi mababa na part dyan. Para mapantay Yan, doon. ito ang pan niya eh. Mag-isin. Mm. Kaya babawasan pa na naman ulit yung lupa dyan sa pangtere. Pupunta namin dito lahat. Mm-mm. Buti naman kahit hindi na masyadong ano doon matigas. Ayun, no. Iba yung texture ng lupa. Dito talagang ano. Sige, lagay mo na lahat yan. So ito mga kabayan, kailangan pa nilang buhusan to ng tubig para maano sisiksik yung ano, yung lupa. Tama na. Yun na lang, ito patagin natin to para bukas mapuringan natin. Sana mamayang gabi. Ang problema kasi mga kabayan, nabitin sila dahil ang tubig din malakas pang ihi ni akala ko si Joshua. Malakas pang ihi ni Joshua mga kabayan. O katulad ngayon, iwan ko. Kaya nagaantay. Oh. O wala na talaga. Putol-putol mo. Baka pinatay po doon. Paano-ano? Huwag mo nang patayin anak. Lagyan mo na dito. Oh, ginamit. Ay, ginagamit ba doon? Tanong mo muna, Bi, kung ginagamit dahil kung hindi, magpundo na tayo ng tubig. Dito din ang problema mga kabayan, yung tubig din. Sa gabi, malakas. No, sa araw, kukunti, minsan wala talaga. Kaya yung paghalo ng mga kabayan, hindi rin makadire-diretso. Waiting sa tubig. Ngayon, patagin nila yan para daw bukas ay mag-flooring na sila kasi mamaya buhusan nila ng tubig yan. Ginagamit? Sige, mamaya na. Oo. Kailangan magpundo ng tubig doon. Ay, Tijima, di ba may mga lagay ng tubig doon? Naubos din? Pagkatapos doon, punuin na naman natin to kasi mabibitin sila sa ano. Kunin pa namin yung isang drum mamaya. Mayroon pa. Tapos sa puriman nila, magpapalamin sa yung asawa ko hiramin din naman. Oo, kasi mabibitin sila. O, kamusta kayo na nakita ng mga anak ang... Bakit nilamig ka? Bakit? Di ba na-injection na yan ng anti-tetano? Tigdas hangin daw, ma'am. Saan? Dito ko, ma'am. Hindi makaano, ma'am. Yung hindi ko maramdaman. Kahit na iganon-ganon mo, ma'am, wala. Manhead. Oo. O tapos ngayon, Pinano namin sa gagamot, ma'am. Sabi niya, tigdas hangin daw. pero kumusta yung pakiramdam mo ngayon? Okay naman na? Kanina, ma'am, talagang nilalabas. Iba. O ngayon, Parang o kung pilitin ko nandyan naman si nanay. Okay lang, ma'am. Inaano ko naman kung tignan. So may pakiramdam na yung ano mo. Wala pa, ma'am. Wala pa. Pero hindi naman hindi naman mahirap. Ma'am. Hindi naman nag-aano yung... Saan ka ba nagpa-inject nakaraan? Yung nung isang gabi yun. Kaya yung midwife din, kuya, dyan sa Doon sa pako, na sumabit ka sa pako. O buti nga, napa-injikan mo kagad. 'Di ba? Ganda
mag-ingat sa susunod kay lagi ako naka-remind. O dandahan, mag-ingat kasi syempre yung disgrasya hindi natin alam. Mukhang masaya na kayo. Nakita nyo na nakatayo na ang bahay na. Expect ma'am na ganun pala yung bahay kasi nakita ko kay Ate Gina na yung scenery niya ma'am. Akala lang namin half-half. Half-half. Bakit may lahi kayo? Hindi ma'am, yung mga bahay na half-half. tapos plywood ang alam namin. Half ang kalahati, plywood ang kalahati. Ayun ang gusto nyo. Alam namin. Okay lang naman. Ibalik ko yung ibang mga nabili. Maraming salamat ma'am. Ay, sorry ha. Kasi ang gusto pala ni Ate Gemma is half-half lang. Ay, teka, para may ano tayo, may mali. Ha? O, half-half lang daw. Ibalik na. Oo. Sorry ha. Oo. Para mas lalong mapabilis, no? Plywood o ganito? Gusto pala yung half-half mga kabayan kasi meant to half. Same, ang kalahati is plywood. Tapos, ang bubong din half. Ang kalahati, may bubong, ang kalahati wala. Hindi lang namin expect na. Na ano lang, nabunggahan pa. Doon sa munting pangarap nyo, nabunggahan pa, kumbaga. Akala lang namin talaga, ma'am. Malit lang talaga. At Okay na po sa amin, kahit na ano man yung ginawa nila, maraming salamat pa rin. Nakita nyo ba, Ate Gemma, kung gaano kabungga ang mga kakapal ang mga bakal nyo? Kita nga namin ma'am, eh. Kasi, Parang ang eskwelahan ang gagawin nila. kasi nga, Daycare center. Kasi nga yung iba, ma'am, nakikita kong ganyan, manipis. Manipis. Kaya nung kaninang binaba nila, ma'am, ang kapal. Oh, nakita mo. Sabi ko, ano ba to? Gagawa ba kayo ng eskwelahan dito sa gitna ng bundok? O, di ba? Siyempre, pinaganda, pinatibay, pinabungga ng bonggang-bongga. Kaya sobrang pasasalamat natin dahil minahal tayo, no? At talagang sabi ko nga, 'di ba? Sabi ko sa inyo, dalawang mag-asawa na itong pabahay natin sa inyo, hindi namin alam kung ano itsura, kung gaano kalaki, kung ano siya. Wala akong idea dahil wala pa tayong hawak na salapi. Pero nung nagkaroon tayo ng pera, donasyon, so ginaw natin yung ganyan. Kaya Hindi ko lang talaga yung ano. Kumbaga ang inisip lang ni Ate Gemma mga kabayan ay yung ano lang talaga, no? Pero hindi akalain na binunggahan pa natin. So ganun namin kay kamahal, Ate Gemma. Kung ano man yung mga problema nyo noon na naranasan na dumating sa buhay mo na ngayon ay napalitan ng bonggang-bonggang saya. Yun nga mami, yung dating bahay namin, ni piso noon ma'am, walang talaga. Pambili ng bigas ma'am, wala. Buti andyan si mama. Nakalaging nakaalalay. Opo ma'am. Kaya nagpapasalamat na lang po ako sa mga sponsor namin na tumulong. Maraming salamat sa kanila. Tama. Deserve mo yan. Deserve mo yan. Sabi ko nga sa'yo, kung dati ay puro problema dumating sa buhay mo, na-experience mo. Ngayon, kahit papaano, pinasaya ng bungga ang puso mo. Oh, kaya, Ate Gemma, sabi ko, prayer tayo matapos ang bahay o kahit matapos ang ipag-pray pa din natin ang mga sponsors natin na tuloy-tuloy pa rin nabigyan pa sila ng mahabang buhay at kalakasan, syempre, at maraming biyaya para yung iba naman ang matulungan. 'Di ba? Yan ang lagi kong sinasabi sa lahat ng mga natulungan ko. O sige, natulungan na kayo, pero ipagpatuloy nyo pa rin yung dalangin nyo, yung dasal nyo para sa ibang tao naman, sa ibang pamilya naman na matulungan pa natin. Yung wala yung trabaho ng asawa ko, ma'am, ni piso, wala pagkain namin, yung mga bata. Kunti lang yung kinakain nila. Budget talaga. Opo, ma'am. Kaya nga sabi ko, sabi ni Kuya, gustuhin man daw niyang kumpunihin o unti-unting bilhan ng materialis yung bahay niya. Kailang
Wala, mami. Hindi kakayanin. Kakayanin, ma'am, kasi Ang pagkain nga, budgeted na nga. pagkain namin, tapos yung pag-aaral nila, wala talaga, ma'am. At lalo na ngayon, Ate Gemma, na 4 ng estudyante mo. Magkano ang pamasahe nila dito? Isang balikan? Parang 150 na. Sa isang tao? Oh, ma'am. Sa isang tao? Minsan 120 yung ibigay namin, ma'am, kasi mahal na ngayon, mami. Sa isang tao? Sa isang estudyante 120, lang? ma'am, wow. Ilan ang anak mo mag-aral ngayon sa bayan? Dalawa? Tawa, ma'am. So meron ka dapat 300 araw-araw sa pamasahe Kung lang. ganun, ma'am, 120 ang ibigay ko. Siyempre, kung wala talaga, 120 talaga, ma'am. Basta pamasahe lang masigurado. Mayroon siyang konting, lang, pang merienda, ma'am, na 20. Pero, yung panganay ko, ma'am, nagtitipid din. Marunong din magtipid. Ibibili niya yung ulam namin pag wala. Ibili niya ng tilapia na maliliit man. Pag uwi niya, kumbaga hindi na siya nagre-recess, iniiponan niya. Opo, ma'am. Talaga napaka ng mga anak mo, no, Ate Gemma. Kaya maraming napabilib dito sa mga anak mo. Dahil maganda ang pagpapalaki mo sa kanila. No, sana, gaya ng sinabi ko, kahit anong hirap ng buhay, wag mo rin, nandiyan ka pa rin, huwag kang magsawa na mag-guide sa mga anak mo na paaralin. No, para kahit papaano ay makapagtapos sila, malay natin, makapag-aral sila ng kolehiyo, kundi laking tuwa ng mga magulang na makapagtapos ang mga anak nila na hindi na maghirap bandang pagdating ng panahon. Opo, ma'am. 'Di ba? Na hindi magaya ni mama at ni papa na kahit papaano mayroon silang maganda-gandang trabaho. So ganun pa man, Ate Gemma, ngayon pa lang grabe na yung emosyon ni Ate Gemma, mga kabayan, sa nangyari dito dahil hindi nga nila akalain. Kasi siyempre may nakikita din sila ng mga pabahay natin na simple. No? Simple, ibig kong sabihin na yun nga sinasabi niya na half, yung iba talaga light materials, pero ito sa kanya, mga kabayan, talagang lahat yan, walang light materials yan, ang lalaki ng bakal, ang titibay niyan, plus magkaroon pa ng terrace sa harapan yan. Kaya Oh. sinabi ni Kuya Aris, ma'am, na may terrace, ma'am. Sabi ko, kahit na na, Kuya, kahit hindi na, sabi ko, pero may terrace. Oh, may kasi ang bahay na yan naka-disenyo na may terrace. Hindi natin makikita yung design niya kapag bitini natin na walang terrace kasi yung pinagbasihan natin dyan is may Kaya terrace. nga, ma'am, nagpapasalamat ako sa mga tumulong sa amin. Kahit na hindi niya kami kakilala, kahit kunti-kunti, may ipon pa rin yun. Kaya maraming salamat po. Ganyan kabusilak yung ating mga mapagmahal Opo, ma'am. and very generous sponsors. Wagas, kumbaga. So, ayan po, mga kabayan. Abangan po natin ang next upload natin, update dito sa bahay ni Ate Gemma. We love you all. God bless us all. Bye! Halika na! Hi, Ate Gemma. Diyos ko! I miss you. Sandali! Bakit? Inisipon ako dito sa katatawa. Kaya pala sabi ko, mayroong may mga tumatawa. Ano ba pinagtatawanan nila dyan? Ay, wag ka naman. Wala sa lighter na,